So hello, welcome back sa aking channel. So for today's video ay pag-uusapan lang natin ang basic operators. So meron lang naman tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So let's start with the addition. So addition, alam nyo naman na yan. In other words is sum. Ipag-add lang natin lahat. Add. Okay. So, one example there is, siguro let's add input muna. So, input 1 is equal to, gusto kong int muna siya. Let's say flow, sige, int na lang. So, input, then input first number. Okay. So, ganun lang din gagawin natin. So, dapat dalawa. So, input number 2, second number. Okay. So, every time na i-run natin, kumukuha tayo ng first input or yung first number. And then, after ng pagka-enter nyo ng first number, kukuha naman tayo ng second number. So, paano nga ba tayo mag-addition or magsa-sum up? So, kagaya sa math, gumagamit tayo ng addition or yung tinatawag na plus operator or plus symbol. So, gagawin lang natin is print. Maglalagay tayo ng addition. Then maglagay lang tayo ng comma. And then, i-add lang natin input 1 plus input 2. Ganun lang siya. So, whenever we run this one, naghahanap siya ng first input. Let's say, maglagay tayo ng 10. Second input naman. So, tapos na tayo sa first input, naghahanap naman siya ng second input. So, gusto ko 5 lang muna. So, therefore, pag plinas mo, 10 plus 5 is equal to 15. So, tama tayo dito. So, ganun lang. Let's make it simple lang muna. So, next is, minus naman. Opposite naman ni addition. So, ang gagawin lang natin is, subtraction is magma-minus lang siya. Okay? So, same goes here. Input number 1. So, gagamit tayo ng symbol na minus. So, rather than plus sign, minus sign lang. So, whenever we run it, okay, save ko muna. So, whenever we run it, naghahanap siya ng first number, lagay tayo ng 10. Then second number, naghahanap siya ng second number, maglagay tayo ng 5. So, yun, 15, tapos 5. So, in short, so 10 minus 5 is equal to 5. So, kaya tama yung minus natin. So, same goes here. Pero this time, rather than na X yung ilalagay natin, maglalagay tayo ng parang ganitong symbol. Okay? So, palitan lang natin to ng pound sign ata yan pag hindi ako nagkakamali. So, whenever we run that one, okay. So, right now, nagkaka-issue ako guys pagdating sa ano. So, i-run ko lang ulit. So, first input, second input. So, 10 times 5 is 50. So, check natin. 10 times 5 is equal to 50. So, tama rin yan. So, ganyan lang naman yung multiplication. So, times lang siya. Sa division is divided by naman. So, same goes here lang naman. Mangyayari. Kinaka-copy paste ko na guys para at least mas mabilis. So, mangyayari dito, dinidivide niya naman yung number. Like, eto, nag-add siya. Eto naman sa minus is nagbabawas siya. Dito naman is tina-times niya. Sa division naman is divided by niya naman. So, binabawasan niya. So, palitan lang natin to ng backslash. So, whenever we add a first number, add the second number, nagiging yung division is 2.0. So, compute natin. 2 or 2 lang siya. So, right now, naka-float
yung ano niya, naka-float data type siya. Next is yung modulus. So, sa iba, percentage ang, or sa normal na calculation is itong percent sign is for percentage. But sa programming, modulo siya. It means kukunin niya yung remainder. Okay, remainder. Okay, ulitin, remainder. So, pinalitan ko lang ng percent sign. So, whenever we run it, kuha tayo ng 10 input and then 5, nagiging modulo 0. Bakit nagiging yung modulo niya is 0? Kasi 10 divided by 5 is equal to 2. So, that means wala siyang remainder. Pero, pag naglagay tayo ng remainder, for example, 10 tapos 3, dapat ang remainder niya is 1. Sorry. So, hindi ako nag-enter. Run natin. 10, 3, then remainder is 1. Okay? So, ito naman, exponentation, ita-times niya yung sarili niya. Okay? Like, let's say, nag-add tayo ng 10. For example, nag-add tayo ng 10 dito. Tapos, yan yung first input. Kasi ito yung second input, for example. Ang mangyayari dyan is 10 times 10 times 10 times 10 times 10. Depende. Okay, depende sa ilalagay nyo. So, right now, ganyan yung magiging sequential niya. So, pag t-times natin yan, for example, dapat output niya is 100,000. So, i-testing natin. Okay? So, balik tayo dito, i-copy paste, then palitan natin to ng double pound ata. So, every time we run this one, 10 times 5, nagiging 100,000. So, anong nangyayari dito? Yung first input, yun yung pinaka-main niya, and then yung second input is yung kung ilan yung ita-times niya sa sarili niya. So, that's why 10 times 10 times 10 times 10 times 10. Kaya siya naging 100,000. So, I think yun lang naman yung topic natin for today. So, thank you and see you on the next video.